Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Cherry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Huwebes, September 11. Uy, 9/11 pala ngayon, kumbachero. Oo nga pala. 24 years na pala yun. 9/11/2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ng 19 centavos ngayong buwan. Bohol, wagi ng Tourism Excellence Award. Tambay na Pinoy sumipa sa higit 2.59 million noong buwan ng Hulyo. Kudita sa Kamara, tinawag na fake news. Opisyal ng DPWH na nagsosolicit ng proyekto para sa budget insertion, pinadidisiplina ni Senator Ping Lacson. At dalaw sa bilibid, huli sa shabu na nakalagay sa kondom at itinago sa kanyang ari. Nako! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. halos 19 sentimos kada kilowatt hour ang mababawas sa singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Sinabi ni Meralco spokesperson Joe Saldariaga, pangunahing dahilan ng tapya singil ang paglakas ng piso kontra dolyar. Sinabi ni Manunjo na nakatulong din sa rate reduction ang mas mababang generation charge at mas mababang presyo ng independent power producers at power supply agreements. Dahil dito, ang mga tahanang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour ay mababawasan ng 37 pesos ang buwan ng bayarin. 56 pesos naman sa 300 kilowatt-hour, 74 sa 400 kilowatt-hour, at halos 100 piso ang mababawas sa kumukonsumo ng 500 kilowatt-hours kada buwan. Nasungkit ng lalawigan ng Bohol ang Philippine Tourism Excellence Award for Tourism Destination Province. Para sa taong ito, sa isinagawang inaugural Philippine Tourism Award sa Okada, Manila, formal na iginawad ni DOTR Secretary Cristina Frasco sa lalawigan ang natatanging parangal. Bukod dito, napabilang din ang Bohol bilang finalist para sa Eco-Tourism Destination category. Pasok naman ang Lubok sa finalist for Best Tourism Destination para sa municipality level, habang pasok din bilang finalist ang Panglao para naman sa Best Dive Destination. At sa atin namang bad news. Ayan. Lumobo sa 2.59 million ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong July 2025. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ito ang pinakamataas na bilang ng mga walang trabaho mula nang maupo si Pangulong Marcos sa pwesto. Katumbas ito ng 5.3% unemployment rate
Mas mataas kumpara sa 4.7% unemployment rate o 1.95 milyong Pilipinong walang trabaho noong July 2024. Samantala, naitala naman sa 14.8% ang underemployment o ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho pero naghahanap pa ng ibang pagkakakitaan. Ayun. Kaya dahilan nito, no? Buwan ng July, ano? Ang laki. Oo, July. Ilan yun? 1.4? Ang nawalan ng trabaho? Ang nawalan ng trabaho, kumbatsero, Yung gano'n. mga naman, months of July. Parang ganun din pala sa atin, sa Amerika. Ganon din ba? Oo, nagkamali pa nga sila. Yung binanggit nila na more than 900,000 jobs na additional jobs, baliktad pala. Yun pala yung nabawas sa employment nila. Employment. Oo, kaya tumaas din ang unemployment rate ng Amerika. Kaya yung mga may trabaho dyan, mahalin natin ang trabaho natin. Pagbutihan pa natin. Talaga. At yun namang walang trabaho, Ay, maghanap. maghanap-hanap. Wag yung trabaho ang maghahanap sa inyo. Hindi pwedeng kayo lalapitan ng trabaho. Ano tingin nyo dyan sa trabaho? Tukso? Layuan mo ako? Ano tingin nyo dyan? Bayabas na malalaglag lang? Hindi. Ano ka? Wantamad? Alas 6:10 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indugabos. Mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Fake news! Chismis lang! Ito ang reaksyon ni House Deputy Speaker Paulo Ortega sa report na nagkaroon o magkakaroon ng pagpapalit ng liderato sa Kamara kasunod ng pagpapatalsik kay Senator Chis Escudero bilang Senate President at pinalit si Senator Tito Soto. Ginawa ni Ortega ang pahayag matapos ang pagpupulong ng iba't ibang lider politikal kahapon kasama si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ortega, solid ang suporta ng mga kongresista at iba't ibang partido politikal sa liderato ni Romualdez at chismis lang na magiging na si Romualdez ay ikukudita. Sa pulong, nagkasundo raw po ang mga mambabatas na tutukan ang pagtalakay sa 2026 national budget sa kabila ng ingay sa politika. Well, maraming chismis pero sabi ko nga, chismis. Kibitzers, mga bulong-bulong. Pero as you can see, the house is one, the house is solid, and there is no change in leadership. Si House Deputy Speaker Paulo Ortega. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Naimbaga bigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Pinadidisiplina ni Senator Ping Lacson kay Public Works Secretary Vince Dizon ang mga opisyal nito na nagsusulisit ng infrastructure projects mula sa mga mambabatas para mapasok sa National Expenditure Program o NEP. Ang tinutukoy ni Lacson, si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Makaraang ipakita nito ang screenshot ng text message nito sa staff ni Senator Tito Soto para magsulisit ng proyekto. Sinabi ni Lacson na halatang nagsisinungaling si Jose Cabral nang itanggi ang akusasyon laban sa kanya, gayong malinaw ang ebidensya. Was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, "Para maisama ko po sa NEP, sir." Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Ang tinig ni Senator Ping Lacson, actually hindi halatang nagsisinungaling Tina ang sinabi niya. Diniretso ni Ping Lacson. Lying to her teeth. Lying through her teeth. Paano ba nagsisinungaling na pinapadaan sa ipin? Oo nga. Ano. Diretso no? Sa ipin Hindi halata. Diretso, sabi niya, nagsisinungaling. Si Jose Cabral. Talaga. Alas 6:14 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na bangutiha. Gising na ba kayo? Arestado ang isang babaeng dalaw sa New Bilibid Prison matapos magpuslit ng illegal na droga na itinago sa kanyang pribadong bahagi ng katawan. Kinilala ni Bucor Director General Gregorio Catapang ang suspect na si Rhea Mercado. Bisita ng bilanggong si Edgardo Mercado.
Sa report ni NBP Superintendent Corrections Chief Roger Boncales, natuklasan ng kontrabando ng mapansin ng gwardya ang pag-aalinlangan ng suspect na sumailalim sa X-ray body scanner at humiling pa na gumamit ng palikuran. Doon siya naaktuhan ng isang gwardya sa kahinahinalang posisyon na tila may sinusubukang kunin na isang bagay sa kanyang ari. Agad na rumisponde ang bantay at na-recover ang isang kondom na may labang hinihinalang shabu. Gamit na ba yung condom na yan? Gamit na dahil pinaglagyan niya. Isinailalim sa Napaigtad si paring Ray. isinailalim sa pagsusuri ng PDEA Forensic Laboratory ang nakumpiskang kontrabando. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect para sa ukulang disposisyon. Ang tindi nun, kumbachero, no? Yung bang talagang gagawa ng paraan eh. Talagang ganun. Para lang, ano ba yun, Pero nanginginig? ang tindi nito, yung ano yun, supply niya para doon sa kanyang partner na bilanggo. Sa jowa. niya. Talagang ayaw niyang tumigil eh, no? Oo. Ang bihira. O baka naman tinitinda sa loob. Pwede rin, no? Baka Pwede tinitinda. rin, no? Hindi mo gamit yan. Pusher sa Baka loob. pusher sa loob. Talaga. Anak ng bakang dalaga, no? Alas 6:15 na ng umaga. Susunod! Tito Boy! Kumusta na kaya yung isa pang preso dito naman sa Pasay City Jail, UL? From PNP Custodial Center ay inilipat na pala ng Pasay City Jail. Pasay City Jail. Ang isa sa mga kinasusuklamang kulungan. Alam nyo ba na may karanasan si Kumbachero dyan sa... Hindi dahil sa nakulong ako. Hindi sa nakulong. Oo. Nung ako ay nag-aaral dyan sa Pasay City West High School. Pasay City West High School. Kakawayan ko ang mga preso dyan. ang Hindi preso naman dyan. masamang karanasan. Hindi naman. Hindi, pagka napunta ka nadaan ka dyan sa Pasay City Jail na yan, Nako. napakapanghe. Talaga. Yung malayo pa lang ang panghi-panghi. Mm. Yung, ewan ko lang kung nagbagong buhay na yung mga preso dyan, ha? Pagka, ay talaga namang isusumpa mo na gumawa ng masama. Talaga. Kapag ka ikay nakagawa ng masama dati, pag tapos nakulong doon ka dyan, kukulong, nako. Oo, Magsisisi ka talaga. Palagay ko kaya talagang pinili ni na Senate President Tito Soto na doon ipalipat. Magturo ka ba naman ng senador eh? Di ba? Di ba? Oo, isip-isipin. Talagang Kapag nandun ka sa PNP Custodial Center, feeling mo naka 5-star hotel ka. Versus syempre. kung ikukumpara mo dito sa Pasay City Jail. Talaga. Doon, solo mo yung lugar. Solo mo. Pwede ka pang tumanggap ng bisita. Talaga naman. Tapos may gwardiya ka pa. May gwardiya ka pa. At may supply ka ng pagkain. May supply ka ng pagkain. Walang palya yun, ha? Talaga. Umaga, tanghalian, Talaga. hapunan, baka minsan may merienda pa yun. At pwede mong, ang totoo nun, pwedeng manggaling ang pagkain sa labas. Pwede mong pakainin lahat ng bantay mo. Ayun. At magiging close kayo. Close kayo. Oo. At kung ano-anong klase ng kung saan mo gustong matulog, Talaga. gusto mo doon sa gawing labas. Sa labas. Gusto mo sa kwarto, sa loob. Pwede kang makapag-gym doon. Ayan, yun, tama. may Pwede gym mag-gym doon. Kaya lang, Dito doon sa Pasay. PNP Custodial Center, may nango-hostage na. Meron. Pero hindi, wala yatang laman yun ngayon eh. Solo na ba niya ngayon? Mukhang solo niya eh. Kaya lang, dito, sa Pasay malungkot City naman Jail, siya doon. Magiging malungkot naman siya kung nga solo lang. siya. Pero dito sa Pasay City Jail, Ay, nako. matutulog siya ng nakatayo. Yun ang exciting. Wala pa tayo sa exciting part, Engineer Bryce Hernandez. Nako. Huwag mo susuot yung RM mo, ha? Nako. Baka suot mo yung Richard Mille mo dyan. Nako po. Saka yung yung Patek Philip. Patek Philip. Patek Philip mo, nako. Sana iniwanan mo na. At yung mga preso naman dyan, yung mga dala-dala niyang pumada dyan, itago-tago nyo. Baka akala ni engineer kung ano gagawin nyo dyan sa pamada na yan. Pambuhok yan, ha? Pambuhok yung pamada, ha? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS tungkol Balita. sa mga nakikinig at nanonood sa atin dyan sa Barangay Maysan, Valenzuela City. Maysan. Maysan, aking anak. Ayan, Maysan, aking anak na lalaki. Ayan, Maysan, Valenzuela.
ay meron pong isang lalaki na nag-iikot-ikot at namimigay, gustong mamigay ng pera. Lakasan nyo na po ang inyong mga radyo. Ay, kaya lang, yung mga nakasubaybay daw sa atin sa YouTube ay wala raw audio. Ganon? Ayan, ang daming mga nagme-message. Yan ang, Yuel, pakiayos. pakilagyan mo, baka naubusan ng gasolina. Baka kulang sa tubig. Mula sa tubig. 6:19 ng umaga. Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magada morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Uy, kumbachero, handa ka na ba? Aha! ACS Millones 2025 Grand Draw na. May chance kang manalo ng 300,000 pesos or 600,000 pesos o kaya ay 1 million pesos plus. Aba. May free concert pa. Kailan ba ito? September 20, kumbachero. Sabado, alas 2 ng hapon. At may live performances ng 1621, John Rex, Yara at ni Laika Gairano. Ayun, meron pang papremyo sa mga swerteng manonood kaya tara na sa Aliw Theater sa September 20, alas 2 ng hapon. ACS Millones Grand Draw na. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:23 ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Pinaimbestigahan ni Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga si House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Congressman Barzaga, dapat ding imbestigahan ng House Speaker, partikular nang magsilbi itong caretaker ng mamatay ang kanyang ama na si late Congressman Elpidio Barzaga noong April 2024. Una rito, itinanggi ni Barzaga ang paratang na nangungulekta siya ng pirma upang patalsikin si Romualdez matapos umanong idawit ni Deputy Speaker Roberto Puno. Hindi, si Ronnie Puno ito. Si Ronnie Puno, na chairman din ng National Unity Party. Nilinaw din ni Barzaga na mali ang interpretasyon sa kanyang pahayag sa pulong ng NUP nitong linggo at sinabi lamang niya na dapat magbitiw si Puno kung hindi na nito kayang ipagtanggol ang reputasyon ng Kamara. Kasabay nito, inanunsyo ni Barzaga ang kanyang pag-alis sa National Unity Party at sa Majority Bloc. Samantala, kinundi naman ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pagkaladkad sa kanyang pangalan sa flood control project scandal na nagdulot ng pagdududa sa pagiging patas ng investigasyon na hindi pa naman nagsisimula. Ayon kay Ko, nasorpresa siya nang marinig si Magalong na binabanggit ang kanyang pangalan sa media kaugnay sa irregularidad ng mga proyekto sa baha nang hindi sinasabi kung ano ang kanyang nagawa. Muli ring itinanggi ni Ko ang aligasyon ni Magalong na sangkot siya sa korupsyon na may kinalaman sa flood control projects at handa niya itong sagutin sa appropriate body kung ibibigay ang specific na mga paglabag na kanyang ginawa. Kinwestiyon din ito ang posibleng pagsama kay Magalong sa bubuoing independent commission dahil baka hindi maging fair ang investigasyon dahil ngayon pa lamang ay ipinapako na siya sa krus ng alkalde sa mga akusasyong nitong ibinasi lamang sa rumors at hearsay. Confirm na ba na si Magalong? In-announce na ba siya? Wala pang ina-announce. Merong, sabagay, binanggit na natin dati dito sa 2x2 na siya ay inalok. Pumayag siya. Pumayag na siya. Napapayag. But that was 2 weeks ago. Kaya lang, wala pang hanggang ngayon, tagal announcement. Ano? Hanggang ngayon, walang announcement kung kailan ba mabubuo yung independent commission na yan. Saka nabanggit din yung pangalan ni dating Public Works Secretary Babe Singson. Oh, Babe! Yan.
Ayan, saka isa pa raw, may isa pa raw kailangan. Judge daw, dating justice. Yung yata nga kailangan. Kaya lang, baka wala nang iimbestigahan yan. Oo, ano pa? Sa tagal. Sa tagal. Yun, talaga. Timing is everything. Alas 6:27 na ng umaga. Ating Susan Yulo Ramos. Maayong aga, pangga. Maayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Non-negotiable ang paggalang sa soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Ito po ang binigyan diin ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mensahe sa Manila Strategy Forum sa Pasay City sa harap ng patuloy na pambubuli at pangaharas ng barko at mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, bukas ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa mga karatig bansa upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region, pero nananatiling non-negotiable ang usapin ng pambansang soberenya. The Philippines is very much open to cooperating with its neighbors. We have many bilateral channels of communication and areas of cooperation. But in all of these, respect for our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction is and has always been and will always be non-negotiable. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:28 ang ating oras. Masantos siya kabuasan at sa kayo namin nagbangon kila. Natanggap na ng kampo ng negosyanteng si Charlie Atong ang sabpina na inilabas ng Department of Justice laban sa kanya kaugnay sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Ayon sa abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, handa silang harapin ang mga akusasyon at patunayan ang pagiging inosente. Git ni Attorney Villarreal, si Julie Dondon Patidongan umano ang may motibo sa pagkawala ng mga sabongero at tinawag niya itong pagtatangka na ilihis ang sisi. Hinikayat ni Villarreal si Patidongan na patunayan ang mga aligasyon sa pamamagitan ng ebidensya at maging handa sa posibleng pananagutan. Nauna nang inanunsyo ng DOJ na naglabas ito ng sabpina laban kay Ang, actress na si Gretchen Barreto at 6 na pong iba pa para sa nakatagdang preliminary investigation sa kaso ng mga missing sabongero. Hindi nung nangyari sa Amerika Kumbachero, no? May aktivista si Charlie Kirk. Habang nando doon sa ando siya sa kwan, di ba? Nagrarally siya. Lagi naman niyang ginagawa 'yon. Pinatay, may bumaril. Patay habang sasalita laban kay Donald Trump ba, Yuel? Kung kasi siya, kilalang aktivista to si Charlie Kirk. Mamaya nga humingi tayo ng follow-up sa ating correspondent dyan sa Amerika. Alam niyo naman ang 2x2. Talaga. We have a correspondent for 2x2. Where? In the United States of America. RH 69. 6:30 na ng umaga. Is she a he or a she? She is lovely. She is a she. Nasagip ang 27 o 27 biktima ng human trafficking sa ikinasang rescue operation ng mga otoridad sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa ulat ng NBI, 3 sospek sa likod ng human trafficking ang naaresto na kinilalang sina Sanilin Hashim, Nersida Asaniduin at Halon Musamil. Nagugat ang operasyon sa sumbong ng isa sa mga biktima laban sa grupong illegal na nag-recruit sa kanila para magtrabaho abroad. Maharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng 7 volcanic earthquake sa paligid ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Bukod dito, na-monitor ng ahensya ang ash emission ng bulkan na umabot ng 600 meters ang taas at pag-release ng 1,200 tons ng sulfur dioxide. Nilinaw naman ang PHIVOLCS na nanatiling alert level 2 ang Bulkang Canlaon, hudyat ng moderate unrest na posibleng magdulot ng biglaang pagsabog. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS So sabi ni Balita. Yuel sa kanyang pagsasaliksik,
Itong si Charlie Kirk pala ay Charlie Kirk. close ally of President Donald Trump. Ganun ba? So, Maka Donald pala siya. Maka man Donald to. Alam nyo naman sa Amerika, maraming maiinit ang ulo ngayon dyan eh. Oo. Kay Donald Trump. Lalo na din sa mga pinaguhuli ng mga immigrant. Mga immigrant, ayan. Tapos, lumalaganap din kumbatsero ang mga pagkilos sa iba't ibang mga bansa laban sa mga immigrants mismo. Sa Australia lang, kumbatsero, napakadaming mga pagkilos ngayon sa Melbourne, sa Sydney at iba pa, laban sa pagdagsa ng mga migrants na Indiano. Ganun. Oo. Ayaw nila ng mga Bombay sa kanilang lugar? Siguro, sabi nila... Nanggaling ng Bombay sa kanilang lugar? Siguro, sabi nila, kumbatsero, bawal lang. Hindi talaga, hindi lang naman. Sa Australia, maraming mga migrant na Bombay. Pero, Talaga. kuwan kumbatsero migrants, kilusan laban sa migrants in general At alam mo ba ngayon sa Canada, katakot-takot din pala ang mga Bombay. Totoo yan. Oo. Sa Vancouver lang. Oo. May isang lugar doon sa Surrey, kung tawagin nila. Andun, maraming Indiano. Ayan. Kaya po, makikita mo ngayon, yung inumpisahan ni Donald Trump na pagkilos laban sa mga migrants, lumalaganap na rin sa ibang mga dako. At ang mga tao mismo, yung mga locals nila doon, ang kumikilos. Ang tanong nga doon pagka ba umalis, halimbawa, umalis ba yung mga migrants na yan? Halimbawa sa Australia, o kaya ba ninyong mag-isa? Kayo mismo ang kayo lang mag-isa ang mamumuhay diyan. Kayo maglilinis ng mga kanyo, ng mga kubeta ninyo. Yan. Kayo magdadamo. Kayo ang magtitinda sa mga mall niyo diyan. Di ba? Kung kasi dapat balance yan no? Siguro ang nakikita nila, sumusobra na ng dami. Ayun na nga. Sumusobra parang na ng dami. ang karaniwang dahilan dyan, naaagawan sila ng opportunities. Opportunities, trabaho, at siyempre yung space. Ang mga kanluranin pa naman, kumbatsero, ang importante sa kanila, ang space. Personal space. Oras po natin, Achi, Mr. Jalomtang, Jalomtang, happy birthday. Jalomtang, happy birthday. Lakyam. Ano ba handa natin? Saan pa tayo? Mukhang tayo dyan? merong sotanghon. Aba, talaga, no? Sotanghon. Yung may mani. Yung may mani. Yung may mani, sarap nun. Sotanghon na may mani. Lakyam, Samsi, 6:34 na umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nalagay sa alanganin ang plano ng Pilipinas na magtayo ng 350 modular bridges sa mga rural area. Matapos na kansilahin ng South Korea ang mahigit 28 bilyong pisong infrastructure loan nito. Mismong si South Korean President Lee Jae-myung ang nag-anunsyo na ipinatigil niya ang pagpapautang sa Pilipinas dahil sa korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura. Ngunit kaagad na nilinaw ng Department of Finance na walang
walang loan deal ang Pilipinas sa South Korea para sa bridge project. Aha. Ang nasabing proyekto umano ay iminungkahi noon para sa financing ng gobyerno ng France at hindi ng South Korea. Gayunman, tiniyak ng Department of Finance na muli nilang pinagtitibay sa mga bilateral partners na ang gobyerno ng Pilipinas ay tutugon sa kanilang tiwala at kumpiyansa ng may full transparency and accountability. Isyu ng bayan, katotohanan, 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Kumusta po, Senate President Tito Soto? Okay na ba kayo ni Senator Dante Marcoleta? Aha. Basta no hitting below the belt, ha? Apa, talaga dapat. Kumusta ba, Isabela, Congressman Boji D? Congressman Boji D. Congressman Boji D. Aba, biglang lumutang ang pangalan ni Kong Boji. Kong Boji. Aha. Kuya Boji. Kuya Boji. Kuya Boji. Gusto mo bang maging speaker? Ayaw mo ba? To si Kuya Boji talaga eh. Gusto pa simple-simple lang yan eh. Dito lang sa gilid-gilid. Sabi siguro ni Kuya Boji. Magandang umaga rin po kay Curly Diskaya. Si Diskaya ba yun o si Dismaya? Dismaya. Dismayado sila dahil sa hindi daw po pinirmahan ni Tito Sen ang parang rekomendasyon ng Nooy Blue Ribbon Committee. Nooy, tagal na. Dating Blue Ribbon Committee Chairman Dante Marcoleta na gawin itong testigo, witness. Sabi nga ni Tito Sen, sinungaling yan eh. Kinote niya si Vico Soto, sinungaling yan. Paano mong gagawin testigo yan? Kaya nga. Parang Sabagay, ganun. pati naman din sa House, ganun din ang pagtingin nila dito sa Diskaya. Hindi pwedeng maging state witness. Hindi qualified. 'Di ba? Ang kailangan maging state witness kung hindi man siya yung least guilty, he's not she's not one of the most guilty. Dito sa scheme na to mukhang one of the most, if not the most talaga. Totoo, kumbatsero. Saka ako talaga nabubusit pagka parang pa-victim. Nakakainis ba yung ganun, kumbatsero? Pa-victim talaga. Yung pa-victim. Kumusta na ba yung mga sasakyan nila? Nag-press con kahapon ang Bureau of Customs. Hindi daw nagbayad ng meron daw walang 12? Meron daw 12 sasakyan na walang kaukulang papeles. Walang papeles. So hindi nagbayad ng tax yan. Hindi nagbayad ng tamang buwis. Ay pambihirang pati. Kung sila yung nagpasok niyan. Kung sila oo nga, no? Dapat habulin kung sino yung importer niyan. Dahil ang sinasabi ng mag-asawang Diskaya, bilili na lang nila dito yan sa mga dealer dito. Nako, yun ang problema no. Parang lilitaw no na sila para sila
buyer in good faith. Yan. Oo, buyer in good faith. Saka yung, paano ba itong mga dealer na to, kumbatsero, kung di sila nagbabayad, kung mga ano tawag yun, di ba may mga showroom yan? Oh, meron. May Oo. mga display ang mga yan. Oo, pambihirang pati. So, sige nga, alamin nga natin kung paano narehistro ang sasakyan na walang papel. Oo. Para naman gulat na gulat pa tayo dun. Oo. Para naman tayong gulat na. Paano narehistro ang sasakyan na hindi nagbayad ng buwis? Yung imported po tinutukoy natin. Sige nga, makipag-usap tayo sa kinauukulan, sa kinauukulang opisyal ng bayan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Binabati pala natin ng happy birthday si Governor Mujib Hataman. Gov Mujib. Kumusta ba mga kuratsa natin dyan? Hataman. Pawalan mo na. Hataman. Ingatan ang inyong hataman. Si Kuyang Els Bartolome naman ay bukas ang kanyang birthday at kanyang ipinababatid sa lahat ng kanyang mga kakilala at kaibigan na mayroong handaan. Ito raw po ay magaganap pananghalian bukas, petsa 12 ng Setyembre. At sabay-sabay daw po tayong mananghalian. Kuyang Els Bartolome. Ayan, Happy birthday. Nako. Si Dean Amado Valdez pala, kumbatsero, ay nangungumbida sa kanyang book launch. Ngayon? Oo, ngayon na yun. Ngayon? Dean, ngayon na yun, di ba? Saan ba yan? Mamaya, dyan sa dito sa Conrad. Sa Conrad merong book launch si Dean Amado Valdez. Dean Amado Valdez. Ang title ng kanyang libro ay paano ba to? hindi yun. Hindi ba yan? Hindi yun. Pag may katwiran, ipaglaban mo. Siya ba yun? Hindi pala yun. Si Attorney Jose Sison yun na. Ay, Attorney Jose Sison. Attorney Jess Sison. Attorney Sison. Hindi si Jess. Hindi si Jess. Jose Sison. Tatay ni Jer. Matagal nang nagpahinga to si Manong Jess. Oo nga pala. Yung book niya, yung kanyang libro ay They Will Be in Heaven Before the Devil Knows. Sila'y nasa langit na bago pa malaman ni Satanas. Ano kaya ito? Tungkol kaya saan ito? Dean Amado Valdez, book launch. Ayan, September 11, 11:30 a.m. Conrad, Manila. Ang tinutukoy ba ni Dean dyan yung mga mababait hindi involved sa flooded gates to hell? Siguro malalaman natin Ay, yan. magandang umaga pala kay ating Emma Hoya ng PS Bank. Nagpadala na si Sati ng payong. Andiyan na ba? Nagpadala daw sa atin ng payong dahil sa hindi nga lang daw ito Hindi kasama yung sasakyan? kasama yung sasakyan, pero ito daw yung Rolls-Royce umbrella. Rolls-Royce umbrella. Hindi pala, PS Bank Golf umbrella daw. Pang-golf yan. I know that you are just simple persons without any luxuries in life. Alam kong kayo yung mga simpleng tao lang na walang luho sa buhay. That is why Kaya naman, in PS umbrella, sa payong ng PS, same lang tayong hindi ka din mababasa na ulan. ayun, pareho lang. Oo nga naman, basat yung payong. Parang nakapag-promote ka, nasingitan mo ka ng walang kahirap-hirap doon na ating Emma. Oo nga. Payong lang ang katapat namin ni Kumbatsero. Napakadali namin paligayahin. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. Ang nagbe-birthday din pala, kumbatsero ngayong 9/11, ay si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
Ka-birthday pala yan si Apo, ano? Naman, oo. Apo Ferdinand Lakay. Marcos, Ferdinand Marcos. Senior. September 11. September 11. Senior citizen na pala. Si Commissioner. Aba, Ibinubuko ni Andy De Los Reyes. Wala ba tayong Rolls Royce diyan? Ayan. O kaya gently. O kaya gently. Killing me gently. Yung may champagne glass. May champagne glass sa loob. Alamin natin kung ba't Happy birthday, Commissioner. Commissioner. Binabati ka ni Andy De Los Reyes. At saka ni Assistant Commissioner Jet Maronilla. Kung paano na ang mga imported na sasakyan nito na walang papel, ganun ba? Walang papel ay narehistro sa Land Transportation Office. And dito po, makakausap natin si LTO Chief Vigor Mendoza. Het, ikaw muna. Si Mami Komentaryo 2x2. Ay, buenos dias mga taga Madrid, Espanya, mga Pilipino nandiyan. At ang Jinky, Kuyang John Alonso. Andyan ba sila sa Andyan Espanya? sila sa Madrid, Madrid, Espanya. At happy birthday din kay Lucille Joy Bitantes ng Gensan. Sabi ni Mika, at andito na ang batsero, si Assistant Secretary Vigor Mendoza ng LTO. Asek, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning, Katunying, Ka Jerry. Opo, yung tanong po namin, yung 12 luxury cars nitong mga Diskaya, ano na po ba ang find issue rito? Sabi po ng Bureau of Customs, walang papel. Just to put it in proper context, no, Katunying. Opo. Pagdating, ito mga luxury vehicles na pumapasok po sa atin at pinaparehistro sa LTO, meron po kaming 4 na dokumentong hinahanap. Yung una, yung tinatawag na Certificate of Stock Report. Yung pangalawa, yung police clearance. Yung pangatlo, yung invoice. At yung pang-apat, yung Certificate of Payment ng Bureau of Customs na pinapakita na nabayaran yung taxes ng sasakyan na yun. And this Certificate of Payment is electronically transmitted to LTO. Hindi ko to inaabot sa bintana. So, meron kaming tinatrack na 30 luxury vehicles na nasa pangalan ng mga Biskaya at sa kanilang mga kumpanya. As of the report sa akin po ngayong umaga, all 30 pumasa po sa documentary check. Meaning to say, yung 4 na dokumentong yon ay present sa aming file. Na-comply, okay. So pag sinasabing incomplete yung documentation, hindi for purposes of registration. Kasi yung 4 na yon, yung Certificate of Stock Report, ito yung nagpapakita na yung sasakyan na andyan talaga. Hindi ito dagat pa o paparating pa lang. Pangalawa, yung invoice. Pangatlo, yung police clearance. At yung pang-apat, yung Certificate of Payment galing sa BOC na electronically transmitted to LTO. Sa Certificate of Payment po ba, Asek, nakalagay doon kung magkano yung binayaran o certification lang yun na nagbayad lang? Nandun po yun. Nandun kung magkano nabayaran. No? Pero in our initial audit, ang tinitingnan yung present to for document. So, itong 30 sasakyan na tinatrack natin, lahat po yan, nandun po yung 4 na kompleto. So, kung present po yung required documents na ito, walang dahilan, tama po ba? Walang dahilan para hindi ito irehistro ng LTO? Tama po yun. Oo. Kaya narehistro. Kaya po narehistro. Oo. Pero ano yung kumbatsira, ano yung binabasa mo kaninang item? Meron daw may problemang mga kulang daw ho sa mga dokumento. Oo, may mga kulang na dokumento. Ano kaya, hindi ba kayo nagkausap ng customs diyan? Sa utos nga ni Secretary Banoy Lopez, magpapadala ko kami ng team sa Bureau of Customs para magpagpakitahan kami ng dokumento. Ano pa kulang?
Kasi on our side, simple lang naman, 4 na dokumentong hinahanap namin. No? Ang aking concern, itong electronically transmitted document. Ayun. Baka Baka naman- baka kinuha baka teka muna, yung bang electronically transmitted document, yun ay galing sa customs Customs. mismo, diretso sa inyo. Opo. Bureau of Customs. Hindi dun sa nagpaparehistro galing ha. Hindi po, kahit humida lang hard copy po yan, Oo. ang hinihintay po ng LTO, yung electronically transmitted document. So in so far as LTO is concerned, Walang problema. Oo. Itong mga sasakyan ng mga diskaya. Opo. based on documents. Ang papadala ng team sa Bureau of Customs, kasi 2 things are possible. Number 1, yung kasi nangyari to katunying mga karamihan ng mga sasakyan during the last administration from 2016 to 2022 na narehistro sa mga Bisaya. Wala pa kayo. Kanyang kumpanya. It's ang posibilidad, tingin ko dalawang bagay. Number 1, yung electronically transmitted document ay hindi authentic. Yun. Baka hindi authentic. Kasi sabi ni DOC, kulang ang documents. But somehow, some way, merong na-transmit sa LTO, pwede naman yan eh. Kaya nga, ang ating isasama rito, ang PNP Cybercrime Unit, no? Kung merong alteration or fake document na ginamit ang internet to transmit to LTO, papasok na ang cybercrime. Or pangalawa, meron kaming LTO employees na pinapakita electronically transmitted when in fact hindi naman. So ongoing, so hindi pa tapos yung investigation, Asek? Ay, lumalalim lang, Katunying, lumalalim lang. Kasi kung napeke yung electronically transmitted document, then red flag sa amin yun. I'm sure red flag rin sa Bureau of Customs yun. Kung tao naman namin ang may kalokohan, making it appear it was electronically transmitted, but in fact it was not, mananagot yung may signature trail naman yan sa atin, hahabulin natin yun. Opo. Katulad nun, kung electronically transmitted, hindi ba, ito, i-correct niyo po ako kung mali, hindi ba sa parte ng isang agency, halimbawa, kayo, nasa LTO kayo, ang presumption regular yung lahat ng mga documents na yon? Opo, yun po talaga, no? Kung electronically transmitted sa amin galing sa Bureau of Customs, yun po talaga, presumption of regularity na po yun. Maliban kung merong nag-tip sa inyo na may kalokohan. Opo. Right now po, sa initial audit po natin, wala hong lumalabas na may kalokohan. So, kaya gusto natin makita sa Bureau of Customs ano yung sinasabi nilang kulang ng dokumento. Opo. Baka sabihin naman ng mga diskaya, ba't kami lang? Wala ba kayong... Lahat po yan, in-audit po ng LTO, no? Lahat ng mga pangalan na lumalabas sa investigasyon ng Senado at Kongreso sa utos ni Secretary Lopez. Kahit hindi sa amin, in-audit na po namin yan. Halimbawa po, bukod sa diskaya, sino pa po yung kaninong mga sasakyan pa ho yan? An ongoing natin kay Bryce Hernandez, kay Henry Alcantara, kasama ho lahat sa ating investigasyon. Pati yung mga politicians na pinangalan nila, no? Kasama na rin sa investigasyon. Ano po ba yung nakarehistrong sasakyan kay Bryce Hernandez? Pasensya na, hindi ko pa kita lahat eh. Opo, pero wala bang Ferrari? Yung ating investigasyon eh. Opo, lumalalim nga, no? May Ferrari po ba yun? May Ferrari? Ferrari daw ang laging gamit niya noon eh. Yung sa initial glance ko mukhang meron, pero I have to validate again, no? Kasi yung kay Bryce Hernandez, ito ang medyo peculiarity, do. Meron siyang kapangalan na Bryce Erickson Hernandez. Ang iba lang yung spelling ng Bryce. B-R-I-C-E and B-R-Y-C-E. Pero pati middle name pareho? Initial eh. Pati initial pareho? Pareho eh, kaya parang nakakaduda. Bryce Erickson. Let's check both, no? Pero in fairness, kasi may privacy issue, kung ayaw namin mandawit tong iba na wala namang kaalam dito. So we're very careful dito kay Bryce Hernandez. Binabacktrack talaga natin, ino-audit natin.
Tsaka ho doon sa lisensya na Hindi, ginamit nila. Yun nga. Asek, sa casino. LTO issued ID, yung kanilang pinresent, itong si Bryce, ang pangalan siya yung Marvin, Marvin Santos de Guzman. Pero litrato niya, nandun. Paano ho nagkaroon ng lisensya ito na iba ang pangalan? Nung trinak po namin yung pangalan na yan, wala ko kaming ini-issue na lisensya with that serial number na nag-appear sa aming records. No? So for all intents and purposes, yung lisensya pinapakita nila sa casino, kung yun nga totoo, ay peke. Aha. Meron pa rin pala talagang gumagawa ng mga peking lisensya. Asek. Kahapon lang ho, meron kaming joint action ng Cybercrime Division ng PNP kay General Yang. At may nahuli na naman ho kaming gumagawa sa Valenzuela, no? So, sa Valenzuela, hindi na sa Recto. Aba, may kalaban na Recto, ha? Aha. Nahuli na ho namin yung Recto last year. Nakahuli ho kami sa Quezon City, sa Cebu. Ito naman ho, ito na ho yung pangalawa sa Valenzuela. Ito parang totoo, Asik kapag ba nahuli ang isang driver na may peking lisensya, makikilala ba ng mga enforcers natin, MMDA at iba pang mga traffic enforcers kung peke o hindi? Opo, kaya gusto namin mahawakan Makita. talaga yung actual license na peke, no? Kasi sa hawak lang namin, tapos sa security check, security features ng lisensya, makikita namin kung peke talaga o hindi. Tama, kasi kung ang tumitingin doon taga-casino o kaya security ng hotel. Hindi alam Hindi kung, naman nila kung totoo yun. Pero wag nyo na sabihin kung paano makikilala Kung sana itatanong ko Baka Opo, diyan. Marami security features ng lisensya po, hindi lang isa. At ang mga traffic enforcers ay meron pong training sa ganyan. Yung ating mga LTO po. LTO enforcers. dapat pala paano ma-train nyo din yung mga ibang enforcer, halimbawa yung mga MMDA. Yan, SAIC. Kinakabahan kami pag tinuro namin sa lahat, baka hindi na namin makontrol yung information at malaman ng mga tao. Napakahirap ng problema na. May trust issue na tayo ngayon Asik? Opo. Yun ang problema. So talagang kumpirmadong peke itong yung ginagamit nilang ID na ito. Mga ID. Opo, wala akong ganyang lisensya na ganyan ang pangalan, ganyan yung license number. Wala akong ganyan sa ating record. At all. Okay, last na lang Asik. Speaking of peke, yung po bang mga peking CTPL tuloy-tuloy pa rin? May mga nadidiscover pa ba kayo mga ganyan? Yung bang kumbatsero na policy o CTPL na ginagamit na ng isang truck pinapagamit, binebenta pa sa ibang sasakyan o ibang mga salbahing mga insurance agents? Unfortunately, Katunying, meron pa rin lumilitaw, no? Kahit paano, no? Kahit ilang beses na natin pinagsasabihan, talagang meron pa. Kaya itong ating bagong programa, yung validation ng COC, yan na ang final way, no? Para masigurado na hindi peke yung pumapasok sa LTO. Ano po ba yan? Nag-umpisa na ho ba yan? Yung validation ng validation ano po? Opo, nag-pilot run po tayo sa Region 6 sa Iloilo with the cooperation po ng mga ating mga insurance companies po dyan. Maganda naging turnout. So, tuloy-tuloy lang po natin gagabitin. I will be reporting this to DOTR, yung results ng ating programa. At para dire-diretso na ho, para for once and for all, no, ilang dekada na itong ganyan na lang parate, no? Para masugpunan natin itong problemang ito. Gaano po ba ka-dangerous kung ang policy o CTPL na nabili ko halimbawa sa sasakyang nirehistro ko ay ginagamit na pala ng iba? Pag in the event of an accident, kawawa yung mga biktima, no? Hindi sila walang makaklaim. Kahit konti, no? So, yun ang iniiwasan natin, yung puntong yun. Gaano katalamak yan the past decade siguro, Asek? Ang ating tinatrack kasi may mga multiple policies issued to a single vehicle. Nakakatawa nga Isang sasakyan, maraming polisiya. Private motor vehicle. So,
we're tracking ang mga 2 million COCs eh. Bakit lumobot ng ganitong karami, no? Ganun. Gayun nga. Yung COC, para lang para lang maintindihan ng mga nakikinig sa atin, validation of COC, baka akala na Certificate of Candidacy yun, ha? Yung COC po, Certificate of Cover ng CPPL. Certificate of... Yun po ang ini-issue ng mga insurance companies para ipakita na yung sasakyan na yan may covered by the proper insurance. At yun naman ay hindi re-rehistro kung walang COC. Opo. Gusto may utos ka si Secretary dyan, si Secretary Lopez. So talaga natutukan talaga yan. Kasi para itong problema natin matapos na once and for all, no? At parang license plate lang yan na isa namin tinatapos ang problema para sa ganun. Congratulations. Ay, nabanggit nyo yung license plate. Nasubukan na namin na mag-transact online para makuha, ipinadala through courier. Okay yung ba? plaka. Okay. Gumagana. Kaya lang, mali yung plaka, Asik. Mali. Na naipadala. Ganon. Paano yun? Di po. Meron pong certificate po yan na ini-issue. Kasi in your next registration, papalitan ho namin yung CR para magtugma yung plaka with your certificate of registration. In the meantime, nag-issue ng certification ng LTO certifying that the plate issued to the motorist is authentic. Pero masyado po yung mga motorsiklo na 2014 to 2017. Yung mga plakang na-allocate for those motorcycles, hindi na nasunod so papalitan. Through the years, nagbago po ang design at yung plate number sequence. Yung number mismo. Dati po, 6 numbers lang, tapos naging 7. Yes. So, kailangan talagang palitan na yung certificate of registration nila. Kasi registration, papalitan na ho namin yan. Nakakalito ho kasi, Asek, dahil nung tinansak online, nakalagay doon sa transaction yung plate plaka, number na plate matatanggap mo. Pero yung natanggap, ibang number, Asek. Kaya ang ginagawa na ini-email nila yung certification just to prove that that plate issued to you is authentic and valid. Ayun. Yung mga enforcers naman po natin, yung mga nationwide, release namin po dyan para sa ganoon, hindi sila marami nga ho nagtanong tungkol po dyan Salamat sa pagtanong. Wag po sila mag-alala, in their next registration, itutugma na namin, papalitan ho namin yung certificate of registration nila. Ayun. So yung plakang ipinadala na iba dun sa sa online na application, yung plaka na yun ang magagamitin talaga. Yung ipinadala. Opo. Mabuti pala't hindi ko itinapon. Dahil sabi ko mali Hindi po. Tapos yung certification na i-email sa inyo to show that authentic po yan. Yun na yung gagamitin niyang plaka talaga. Yun na po bago na. Tapos yung certification na babaguhin nga through email. Opo. Ayun. Opo. Babaguhin yung actual certificate of registration, yung papel na yun, by next registration next year, bago na po i-issue sa inyo. Sa tagal-tagal na problema niyan, kayo lang pala makakatapos yan. So zero backlog na tayo sa plate, Asek, ha? Opo, we're down to our last 2.5 billion plates. Nung July, mga 7.5 million po yan medyo humabol na po tayo. 2.5 na lang po. Kaya yung ating mga region hanggang Cali, umaabot na po pag-distribute ng plaka. Yun nga palang online renewal ng license or ng registration, gumugulong na rin ba yon, Asek? Opo. Marami na ho tayo. Almost 10,000 licenses issued already. Although, meron pa ho kaming inaayos dun sa telemedicine side. Yun nga. Kulang pa ho ng doktor Kasi kaya nga, pag dumagsa yung mga aplikante, kukulangin yung doktor. So, nag-meeting ho kami na to explain it to the doctors para mag-register na ho sila. At maganda naman po ang naging response ng mga doktor. No? Within this month, i-roll out na natin yan sa mga district offices para sa ganun yung mga ating mga nag-apply for renewal, hindi na ko kailangan pumunta sa district. Online. Online na lang. Nila i-renew. Tapos, they can either pick up the license sa district office or gusto niya by courier na lang, no, of their choice.
Yung sa registration po, online. Malapit na ho yan. At ito lang importante sa atin yung insurance Insurance. Gusto namin masigurado na authentic, na wala na yung duplication, wala na yung peke. No? Para sa ganun, pag naayos natin to, sa insurance, pwede na tayo mag-online registration. Yun ang maganda. Double time na rin natin itong ating COC validation system. So anong timeline nyo dyan, yung nationwide rollout? Doon po sa lisensya, itong September, 16 district offices to ipapilot run mo natin dyan para mas mapalawak sa probinsya yung online renewal. But within the year, nationwide na po yan. No? Itong motor vehicle registration, nakadepende po yan dito sa ating COC validation system na ginagawa na hopefully ma-roll out natin nationwide if not for the month of September, kung mag-spill over month October. No? So baka pwede na tayo mag-nationwide motor vehicle registration either end of October or early November. Ayun. Pinapa-double time ayos. ni Secretary Lopez yan ito mga online digital technology solution. Yun ang andun talaga, way to go. Ang online, digital talaga, sabi nga ng Pangulong Bongbong At para Marcos. hindi na uma-absent sa trabaho, para lang mag-renew ng lisensya o magparehistro ng sasakyan. By next year, ibang-iba na po LTO as much as possible. Kung pwede, huwag na sila pumuntang LTO Online na lang nila gawin. Paano kung gusto namin kayo makita? Ayun. Asek, maraming salamat po at congratulations. Thank you. Thank you po, Asek. Magandang umaga Kaya po. pala doon sa ito, nakita ko lang, pinicturean ko pala yung plaka na mabutit, hindi ko itinapon. Sabi ko, ano ba itong plakan to? Mali ito. Galit. May nakalagay pala doon sa plaka, may kaprasong papel. Please wait for your certificate to be sent to your email. Ayun. Thank you. So yung sinasabi ni ASEC na email, na i-email ang bagong rehistro. Bagong rehistro na ng sasakyan mo. Kasi ito na ang gagamitin plaka. Kasi dati 6 lang Oo, 6 ito. lang numero. Ngayon yung numero nun sa'yo, 7 na. Ito nakalagay, isang mauuna yung letra, tapos 4 na numero, tsaka letra ulit. Ganon. Bali 6 na characters, pero una letra, tapos 4 na numero, tas letra ulit sa dulo. Para ka palang American, parang American plate na yan, ha? American plate. American plate. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 16 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, Pilipinas nananatiling stable sa kabila ng mga alegasyon ng korupsyon sa flood control project. Hirit ng mag-asawang diskaya na maging state witness, tinabla ng Senado at ng Kamara. Mga senador, nagkainitan sa isyu ng custody kay Engineer Bryce Hernandez bago nagkasundong ilipat ito sa Pasay City Jail. 2 patay, 1 sugatan sa pamamaril sa Quezon City. 8 sa higit 30 luxury cars ng pamilya Diskaya walang import records ayon sa customs. At Manila RTC naglabas ng arrest warrant laban sa isang konsehal ng Maynila. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world.
Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Bago lang tayo magbalita, mamigay muna tayo ng pera. Sa barangay Maysan, nanalo ka, Maysan. My daughter, nanalo ka rin ba? Ando ng ating son, ang Sunshine, Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Yes, magandang umaga, katunying ka, Jer, dito nga sa Barangay Maysan. Yan, no? Maysan. May araw na. Dito sa Barangay Maysan, sa Valenzuela. At abala kanina sa pagtitinda ng isda. Itong tagapakinig at tagapanood ng 2x2. Takin mo, yung kanilang cellphone. Ayan, no? 2x2. Kuya, palagi ka nakasundin sa T-Series? Palagi yan. Sinong paborito mo ngayon, sir? Si Kato mo saka si Deo Macalma. Ayan, si Tato din, sila kay Deo Macalma, saka si Jerry Baha. Dahil paborito mo ang 2x2, ito meron kang 1,000 pesos. Ayun, kayo mga kapitbahay, hindi no. Palaging tumututok sa D-Series. Ayan, tuwing umaga, nagtitinda ka. Araw-araw. Tuwing umaga. Araw-araw nagtitinda, habang nagtitinda, nakatune in sa D-Series. Opo, tama po. Oo, at bukod dyan, syempre meron ka rin Diesel H Grocery, Diesel H na imbag na bigas, Diesel H T-shirt, at syempre, ang Rolls Royce umbrella na hindi mo na kailangan bumili ng Rolls Royce para magkaroon ka ng umbrella. Yan Diesel H Rolls Royce umbrella yan. Parang contractor ka na rin. Pwede, pero hanggang hipon lang kontrata mo ngayon. Tsaka maliliit na mga alimasag. Yan yung kanyang paninda na lang na natira. Kaya na, ang daming isang tinitinda. Ngayon, naubos na. Kaya naman maraming salamat sa inyo patuloy na pagtutok sa Diesel H. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Diesel H. Baka kayo nasusunod dating winner sa Diesel H Malacash promo. Ang number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:20 ng umaga, dead on the spot ang magkapatid na babae kabilang isang buntis matapos na pagbabarilin sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Gulod, Novaliches sa Quezon City dakong alas 9 kagabi. Kinilala ang mga biktima na sina Angela Padilla, 36 anyos na 4 na buwang buntis, at ang nakababata nitong kapatid na si Jennifer Garcia, 34 anyos, sugatan at nagtamo rin ng tama sa paa at balikat ang isa pang babae na kaibigan ni Jennifer. Sa investigasyon ng PNP-CIDG, nagkukwentuhan lang ang 3 babae nang biglang pumasok at walang habas silang pinaputukan ng 2 lalaki na kapwa nakasuot ng jacket at helmet. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung sino ang mga suspect at kung ano ang motibo sa pamamaril, habang na-recover naman sa loob ng bahay ang 6 na basyo ng bala mula sa 9mm at caliber 45. Ipinaaresto naman ng Manila Regional Trial Court si Councilor Rosalino Ibay Jr. ng 1st District. May kaugnayan ito sa kinakaharap niyang kasong acts of lasciviousness, alinsunod sa paglabag sa Section 5B ng Republic Act 7610 na inamyendahan ng Republic Act 11648 na ipinasa noong kailan ito? Para kompleto na. Pagka mga ganun, hindi na. Anong kaso lang? Samantala, nagtakda naman ang korte ng piyansa na 400,000 pesos na maaaring ibigay sa pamamagitan ng Corporate Surety Property Bond Cash Deposit recognizance upang masiguro ang pagdalo ng akusado sa mga pagdinig. Ipinagutos din ang hukuman ng paggamit ng body-worn camera di ba pang recording device sa pagtutupad ng warrant alinsunod sa patakaran ng hukuman. Inilabas ang arrest warrant laban kay Konsehal Ibay noong kahapon, September 10 sa lungsod ng Maynila. 8 luxury cars na mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang walang import entry records at certificate of payment. So pineke, kumbatsero.
May peki nga dito, itong certificate of payment eh. Sabi ng LTO sa kanilang electronic transmittal, meron. may certificate of payment May galing certificate sa sa customs. customs. Ito po yung mga walang certificate of payment at import na entry records. Ilan yan? 8. Walo. Oo, 8. Sige, pwede. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, Verde Boy. May 7 pang sasakyan ng mga diskaya na may import entry document ngunit walang certificate of payment. Ayon kay Nepomuceno, binigyan nila ng 15 araw ang mga nag-angkat ng sasakyan para magpresenta ng dokumento. Nilinaw naman ni Nepomuceno na hindi ang pamilya diskaya ang nakasaad sa record na nagpasok ng sasakyan sa bansa. Naibiyahe na sa Pasay City Jail si dating DPWH Bulacan Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ito hinaibiyahe kagabi. Ito ay makaraang aprobahan ng Senado ang motion ni Senator Jinggoy Estrada na ilipat sa Pasay City Jail si Hernandez sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng Office of the Sergeant at Arms. Si Hernandez ay isa sa tinukoy ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na miyembro ng BGC na nakapagpatalo ng higit 400 milyong piso sa iba't ibang kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga mula 2023 hanggang 2025. Ayon kay Jail Superintendent J. Rix Bustinera, mahigit sa 900 inmates ang makakasama ni Hernandez sa pitan kaya talagang siksikan sila sa loob. Tulad ng ibang bilanggo, maaaring daw dalawin ng kanyang pamilya at abogado si Hernandez tuwing visiting hours. Tama po sir, kasi meron na akong nasa higit 800 na nakakulong dito. Higit 900 pa lang nakakulong dito. At ang ilaman ng isang selda ay nasa 70. Ideal kasi ito for maliit lang less than 10 lang ang isang selda. Kaya lang marami talaga nakakulong at luma na rin yung pasilidad. Kaya ganun karami ang tansyadong makakasama niya. 10 yung capacity, ang nakakulong 70. Nako po, inang. Ganun, grabe. Talagang patayo kung matutulog Talagang, na yun. o kaya ang pagtulog diyan kumbachero ay shifting. Shifting. Pare, higa ka muna. Pero pagka naman dumapa ka, patay ka. Bawal dumapa. Bawal dumapa doon. Anak ng baka, patay ka. Ang tanong ni Engineer Kuya Ronald Talens, ang tanong niya, sino na daw ba ang mga dumalaw kay Bryce? Meron na bang mga dumalaw? Baka pati dalaw ay sigawan ng mga preso doon. Ano kaya balita? May bumisita na ba? May bumisita na ba dyan sa Pasay City Jail? Ako, eto, sa mga nagtatanong. Sa mga nagtatanong, sino ang bumisita? Engineer Ronald Talens, Kuyang. Alamin natin kung sino na ang bumisita sa favorite border ng Pasay City Jail. Di bali daw na hindi na muna magbantay ang mga jail guards. Mga preso na raw muna magbabantay. Pwede. Alamin natin ang update mula sa Pasay City Jail. Si Senator Marcoleta pala, ang gusto niya, maibalik lang sa Senado. Mabalik sa Senado. Dahil mayroon naman silang custodial center doon. Pero si Senator Jinggoy pala ang nag-move. Nasa Pasay. Napagalit niyo si... sabihin ba naman kasi akala niya safe na siya. Hindi, saka kumbachero sa totoo lang, ito, kalimutan niyo muna kung sino si Jinggoy. Sabi nga niya, ikaw ba naman magiging super active pa dun sa hearing? Tuturo mo kung alam mo na binibigyan ka ng pera nung tao na yon. Siya nga pinaka-active dun, napansin ko siya. Kaya pero siya ay tinuro. Tapos siya ay tinuro. Dahil siya nagdidiing kay nagdidiing kay Bryce. Siya yata ay nagpa-contempt mismo Siya mismo. Si Senator Jinggoy nga ba? Ang nagpa-move ma-cite in contempt si Bryce? Ang tanda ko. Parang siya nga, tanda ko, kumbachero. Siya nag-second demotion. Sino nag-move?
Ha? Si Rapi. 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 Nandito na si Giselle. Oh, Giselle, ha? Huwag kang masyadong magdidikit sa... Si Giselle nagpunta ng Pasay City Jail. Nako Ang naman. ating RH15. Parang binigyan na ng pamasko ang mga preso dyan. Dahil may nakita silang Diwata. Diwata, di ba? RH15, Giselle Ricaport. Coming, Giselle! Sa Jerry Katunying, naka-red alert ang Pasay City Jail ngayong inilipat na sa kanilang kustodiya si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa panayam natin kay City Jail Warden J. Superintendent Alberto Tapiro Jr., sinabi niya na kailangan ng buong puwersa ng kanilang mga tauhan sa pagbabantay sa high profile na si Hernandez. Kaya naman kansilado muna ang leave at day off ng kanilang mga personnel. Isolated ngayon sa selda si Hernandez pero tiniyak ni Tapiro na walang magiging VIP treatment. Paliwanag niya, pagdating ni Hernandez sa Pasay City Jail, alas 8:52 kagabi, may kasama siyang 4 na PDL sa kanyang detention cell. Pero dahil iniiwasan daw nila yung posibilidad na may maisip na hindi maganda ang mga ito laban kay Hernandez. Ano yung pwedeng maisip na hindi maganda? Bilang katunying, galit na galit hindi ba yung taong bayan doon sa mga Kala ko kung ano na. may TV rin kasi sa dormitory. So ang kasama niya sa selda 4? Noong una, kagabi, 4 na PDL yung kasama. Pero nga dahil doon sa kino-consider na ito ng Pasay City Jail, inalis muna yung kanyang mga kasama at solo muna siya sa kanyang kulungan. Oo. Kagabi rin, sinabi ni... Napaka-KJ naman nung... Teka, siksika na nga yan, tapos bibigyan pa siya ng solo? Yung iba, 70 yung isa selda, tapos siya solo. Parang VIP treatment yun. Oo. Sabi naman ni Tapiro nung City Jail Warden ay wala naman daw at hindi naman daw yun VIP treatment. 731 ka Jerry Katunying sa pangkalahatan. Magagalit si Senator Jinggoy yan pag nalaman yan. Oo. Na solo niya, solo itong si Bryce. Tapos may TV pa? May TV. may TV pa? Giselle? May yung buong yung buong dormitory na ito ka Jerry. Yung buong para sa kanila na yung TV. Hindi doon sa mismong selda ni Hernandez. Ano daw ba ang dinner kagabi? Anong dinner? Tinanong din natin kung ano yung pagkain kagabi Hindi rin na nasabi ni Sir Tapiro sa atin, pero kung ano daw yung inirarasyon sa lahat ng PDL doon, iyon din yung breakfast. Ano bang breakfast ngayon? Baka may champurado diyan. May kasama may tuyo, saka yung gatas na yung ibap. Hindi rin yan sa atin binanggit, pero baka daw ano ba naman yung warden na yan? Wala mo lang kinukwento. Baka raw mamaya magdala din yung ilang mga kaanak ni Hernandez. Pwede naman yun. Pwede naman daw. Pero teka muna, Giselle, ano yung sinabi mo kanina? Naka-alert ba sila? At bawalan leave? Hindi ba OA naman yon? Para lang ipinasok dyan ng isang dating district engineer, kanselado na leave nung day off ng ibang mga tauhan? Itinuturing daw kasi nila ka Jerry na high profile itong si Hernandez at sa mga nakalipas din daw kasi na taon yung ilan din ng mga na cite in contempt ng Senado, nagtataas din daw talaga sila ng red alert. Anong floor yung kanya? Yung selda niya, anong floor? Kung hindi ako nagkakamali, parang sa second floor, Katunying, hindi na rin kasi tayo pinayagan yung media na makita siya. Kagabi, ang sabi ni Tapiro, yung kanyang driver ni Hernandez, naghatid daw ng insulin sa kanya. Kaya pinapapalagay nila may diabetes pala. Kabata-batang may diabetes. Gaya-gaya siya. Mamaya pa lang daw makakausap ng City Jail Warden yung kanilang
nurse na 24 hours na nag-duty dito para kumpirmahin nga kung ano yung iniinda ni Hernandez. Pero siniguro niya na ligtas at nasa maayos na sitwasyon ngayon ang cited in contempt ng Senado dahil sa pagsisinungaling sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay nga ng maanumalyang mga proyekto sa flood control. Yung ibang preso, hindi ka ba sinisigawan na Giselle, mahal kita. May ganun yan eh. May mga ganun yung mga preso dyan. Hindi ka ba sinisipulan? Mga ganon? Nung in-interview natin sa taas si City Jail Warden, medyo hindi naman nila tanaw kung hindi ka nila nakakita. Kailangan nilang mag-behave dahil nandun ang kanilang City Jail Warden. May bantay. Babait nyo. Bantay. Teka muna, yung kasi dati talagang si Kumbatsero bahong-baho dyan sa lugar na yan. Nagbago na ba? May pagbabago na ba dyan sa paligid ng Pasay City Jail? Wala naman ako, okay naman siya, masikip lang talaga, lalo na yung patungo doon sa Pasay City Jail, Katunying ka, Jerry. Masikip talaga sa may likod ng City Hall yan. Likod ng City Hall yan. Pero yung dating yung mapanghe. masangsang na amoy dyan, wala na. Wala naman akong naamoy. Baka naka-face mask ka. Hindi. Wala tayo na amoy kanina na masangsang amoy. Pero maraming parang kung ano-ano yung mga nakatambak doon sa ilang daraanan. Sa gilid doon. Lagi na lang ganun yan. Dalawang abogado na rin pala ka, Jerry Katunying, yung bumisita kay Hernandez mula nang siya mailipat dito sa Pasay City Jail. Wala namang nakakilala sa iyo dyan sa ibang preso, Giselle. Giselle! Pa-picture. Pan mo kami. Pans mo kami. Pans mo kami. May ganun. Maraming nakikinig sa atin dyan sa City Jail. Yung, tapos yung mga tropa natin. May mga tropa tayo dyan. Ako wala naman akong tropa sa mga PDA. Wala. Wala. Medyo malayo sila sa atin. Malayo. Yes, ma'am. Thank you. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Pangunahing balita. Standby lang Val Gonzalez, Boy Gonzalez, Edniel Parosa at Joel Reyes. Oras po natin 7:35 ng umaga. Ang oras ay balita. Alas 7:42 ng umaga. Narito pang pasada ng ating mga RH reporters. Unahin natin si RH5 Val Gonzalez na mayroong sinusubaybay ang sunog. Yan sa Barangay Balingasa, Quezon City. RH5 Val Gonzalez, come in, Val! Val! Nawala si Val. Puntahan natin si 29 Boy Gonzalez. Come in, boy! Jerry, nasa bat ng Bureau of Customs sa NAIA ang 151,334 na gramo ng hinihinalang high-grade na marijuana kus na tinatayang nagkakalaga ng 227 milyon sa Ninoy Aquino International Airport at Terminal 3. Ayon sa BOC, natagpuan ng iligal na droga sa 6 na check-in baggage ng 2 Pilipinong pasahero na galing Bangkok, Thailand, sakay ng Cebu Pacific Flight 53932. Sa sinagawang profiling at X-ray screening, nakitaan ng kainainalang imahe ang bagahe dahil upang isailalim sa 100% na physical inspection. Natuklasan dito ang mga transparent pack na hinihinalang kus. Kinumpirma ng PDEA kay 9 unit ang presensya ng droga. Inaresto ang mga suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act. Isinailalim na sa custody ng PDEA ang mga suspect at nakakumpiskang droga para sa investigasyon at tamang disposisyon. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ito na yung pinakamalaking pagkakasabat ng kus sa kasaysayan ng BOC
naiya. Oo nga, ang lakas ng Hindi, loob no? nung para magpasok ng ganyan. Maleta, walang halo sa maleta, puro tinapay. Puro tinapay na marijuana. Puro kush. Oo. Kaya yun ay nabulgar at nang dumaan sa x-ray, nag-inspeksyon ng mga otoridad. Normally, kinuha niya iniipit. Oo, tinatabunan ng ibang mga gamit. Kung ano-ano. Ito, punong-puno Lakas ng loob, ano? Oo, yan ang malaki. Malaki ito. Ito yung binabag. Pinakamalaki daw yan. Pinakamalaki rin ito na pagkakasabat ng kus sa kasaysayan. Saan daw ba ginagamit ang kush? Sinisingot. Marijuana din. Ganon din ba yan? Binibilot din tapos sinisigarilyo na parang... Hindi ko kabisado. Bago ka na ba? Nagbago ka na raw ba? Solvent na lang ito. Matindi yan. May background ba nung dalawa? Baka naman courier lang na utusan lang yan. Nautusan magdala. Yan yung iniimbestigahan ngayon ng PDEA. Ulitin lang natin saan galing itong bansa. Bangkok. Galing sila ng Bangkok. Ayun, doon kasi sa Bangkok, 'di ba? Libre yan May lugar doon ng mga legal ang marijuana. Legal. Bangkok, Thailand, doon sila galing. At dahil sa X-ray machine, ay nakita na marijuana itong... Wala man lang kasamang sticky rice with mango? Walang binanggit ng BOC. Doon sila nagkamali. Thank you, boy! Ito si Boy Gonzales para sa DCRS Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, boy! Balikan natin si RH5 Val Gonzales sa sunog sa Quezon City. Val! Come in, Val! Anthony at Jerry, nagtamo ng second degree burn sa balikat at ilantang bahagi ng katawan ang isang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Guyabari Street, Barangay Balingasan, Quezon City. Sa report ng Quezon City Fire Department, alas 3:52 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog sa hilera ng mga kabahayan. Sabi ng mga residente, nagulat na lamang sila ng maalimpungatan na malaki na ang apoy. Ayon kay Barangay Balingasan, Quezon City, Kagawad Eli Cruz, hindi bababa sa 15 mga bahay na tirahan ng 15 pamilya na mayroong 49 na individual ang apektado ng sunog. Dakong alas 6:30 na ngayong umaga nang ideklarang fire out ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Sa ngayon, sabi ni Kagawad Eli Cruz, mananatili muna sa covered court ng barangay ang mga nasunogang bahay. Nasunogan ng bahay, inaalam pa ng Quezon City Fire Department kung anong pinagmulan ng halos 3 oras na itinagal ng sunog na tumupok sa 15 mga kabahayan sa Guyapani Street, Barangay Balingasa, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, Val. Ay, sa mga shooters, meron palang paputok diyan sa Tarlac PPO Marksmanship Challenge 2025. May paputok itong si PD Police Colonel Franklin Palasi Estoro. Ayan, yan simula bukas, September 12 hanggang September 13. 6 stages, minimum of 130 rounds. Ayun. Tarlac PPO Marksmanship Challenge 2025. Ayun, ayos. Colonel Estoro, congratulations! Para asintado mga pulis dyan. Pulis natin. At pati na hindi mga pulis, pwede masumali dyan mga kriminal. Hindi. baka mas asintado yung kriminal. Sa bagay, pag merong gun ban, kriminal lang ang nakakapagdala ng baril. Sinabi mo pa. Samantala, ang LTO ay meron daw sorpresang roadworthiness inspection sa San Juan. RH52 Ediel Parosa. Kami na Ediel! Anthony ng mga tauhan ng Land Transportation Office itong ilang pangunahing lansangan sa lungsod ng San Juan ngayong Huwebes ng umaga. Ito para nga matiyak ang roadworthiness ng mga sasakyang buhay-biyahe o ng mga masada man dito sa mga kalsada. Karamihan sa mga naabutan natin na nasita ay mga motorcycle riders, nakitang mali ang helmet, walang side mirror, walang rehistro at iba pa. Mayroon pa nga rito joyride at mayroon pang pasahero
na maabala itong si Kuyang dahil sira daw itong helmet ng kanyang rider. Pero nilinaw ng mga kawani ng ahensya na hindi lamang motorsiklo ang kanilang target, kundi maging yung iba pang mga pasaway na pampubliko o pribado mang four-wheel vehicle. Sa katunayan, maisa rito, hinarang na truck na magde-deliver sana ng yelo. Buti na lamang at hindi naman natunaw itong kanyang i-deliver. Hinarang dahil sa broken windshield. Sabi na LTO personnel, sa isang araw na kanilang surprise inspection, nasa humigit kumulang 50 rin ang kanilang nasisita sa average. Dahil sa iba't ibang paglabag, dahil ng normal na proseso, pinitikitan nila ang mga violator, pagkakumpiska ng lisensya, depende sa mga paglabag. Palibasa, maliit itong sanuman. Ilan sa mga tauhan ng LTO, naghati-hati na ng area dahil yung ibang nakatutunog sa inspeksyon, lalong-lalo na yung mga PUVs, ay umiiwas ng ruta. Dito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Ay, Doc Tony Liachon, nakauwi na pala. Welcome Nakabalik back. na pala si Doc Tony mula sa siyam na buwang 8 lang. 8 months na paglalakbay sa Espanya. Parang tagal si din. Jose Rizal. Parang si Jose Rizal Si Jose Rizal. na pati bigote tuloy ni Jose Rizal naging katulad na ng bigote ni Doc Tony, welcome back. Oy, baka kailangan nyo ng palitan yung bubong ng inyong mga bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, Mag-cherry loom pre-painted ka na. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought to you by Isamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. Iniutos po ngayon lang ni Secretary Vince Dizon sa DPWH sa mga empleyado po ng DPWH na wag munang magsuot ng mga uniforme ng yung prescribed uniforms ng mga DPWH officials and employees. Ito po ay sa gitna ng pagkagalit ng publiko sa matinding mga katiwalian na natuklasan sa multi-billion pisong flood control projects. Nabalitaan na rin siguro ni Secretary Vince yung inaabot ng mga ordinaryong empleyado Oo nga, talaga. Yung mga ordinaryong empleyado na nagpapakahirap, araw-araw pumapasok, okay lang. Pero yung iba nilang mga kasamahan, naikukan sila kumbatsero, na ilalamp, na i-generalize. Basta taga DPWH. Pagka naka-DPWH. Ulitin lang natin. So, sinuspindi po ulitin lang natin, sinuspindi ni Secretary Vince Dizon ang pagsusuot ng prescribed uniform sa lahat ng mga opisyal at mga kawani ng DPWH. Meron palang ikinakasang Black Friday protest. Bukas na ito, kumbadjero. Bukas. May iba't ibang grupo hong nananawagan ng pagkilos. Ito ba yung dyan sa EDSA Shrine? Ala ko sa Forbes Park Kinakabahan daw yung mga taga Forbes Park community, kumbachero. Dahil marami silang mga high profile na kapitbahay doon. Kasama na ang mga congressman. Baka lusubin sila doon. Oo, congressman, mga kontraktor. Nando doon nakatira, kumbachero. Nagkasama-sama ron. Oo. Yung iba naman nandun, congressman na, contractor pa. Nako, talaga. Pero sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nananatiling stable ang gobyerno sa gitna po ng mga isyong ito. Very, very stable ang lagay ng pamahalaan at wala namang namomonitor na anumang banta sa seguridad ng ating bansa. Ito nakalagay doon sa mga panawagan, rally para labanan ng korupsyon. EDSA Shrine pala, kumbachero. EDSA Shrine. Bukas ng umaga.
alas 8:30 ng umaga. Mm-mm. Ay hindi, September 13 ito. September 13 naman pala ito. Sa Sabado ito. Birthday ni BBM. Birthday ni BBM sa Sabado eh. Yun, ito. Sabado. Itong isa naman na ito, iba pa pala yung Black Friday protest do sa binabanggit na rally para labanan ng korupsyon sa Sabado ng umaga. Ayun. Ba't ba inuurirat niyo ako sa dambuhalang balita? Dami-daming nagme-message sa akin eh. Meron kasi kung sa bagay, kinuwento ko na sa iyo kung batsero kahapon na meron talagang malaking balita na hayaan na nating sila ang mag-anunsyo. Sila na mag-anunsyo. Pero meron pong 3 pangalan na binabanggit. 3 pangalan na pwedeng ipalit. Ayun. Pero hindi na po muna namin sasabihin ni Kumbachero. Hayaan na natin sila. Kung matutuloy man. Kung matutuloy man. Dahil mukhang may mga ano pa. Nangyayaring usapan pa. Oo, may usapan. Abangan ang susunod na kabanata. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Glassy skies of blue and I see clouds of white and This time